Bagong speaker? O same lang? Pinalitan lang, palit ulo lang no? Confidence you have accorded me. Oh, sabay tulog. Nantok ka? That trust has been the source of my strength Alam mo, makahawak sa kamay, santo. in every day of service. Sleep ka na. Night, night. When I assumed this responsibility, I made a solemn commitment that the House of Representatives would be the people's house. Isang kongresong bukas, Bukas? Sa pangungurap? Tapat? tulay, Sa bulsa? tulay na naglilingkod. Yet leadership also demands that we confront the trials of the present. Bonjing na bonjing, no? In his recent State of the Nation address, our President reminded us ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. Ibalik nyo! Paano may balik? Balik nyo ba ito? Gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle Martin Romualdez at ibalik nyo ba yan? Congressman Contractor Zaldico. Wala Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 ng Gulfstream tampan, private ibalik jets nyo yan. mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Wow! Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion Grabe. pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, Grabe. Yeah, may babalik nyo ba yan? The longer I stay, The longer I stay, the more I corrupt. the heavier that burden grows. The longer I stay, the heavier my pocket will be. On me, on this house, and on the president I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, Wow, nananalangin pa ng buhaya. I have made a decision today Today. with a full heart and a clear conscience. Oh. Sabay inaantok. With a clear conscience. Tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, Without that, para matutumba eh. Dito kasi sa botohan ng speakership, halatado, saan ka nakita? Halos lahat sila bumoto. Hindi man nila Ako hindi ko kilala itong Boji D na to. Hindi ko kilala. I mean, you could imagine marami dyan na mas kilala nila, mas eksperyensyado. Pero magtataka ka kung bakit isang Boji D out of nowhere, hindi naman kilala. Hindi ko rin alam kung saan galing ito. Yung pala, malalaman namin itong Boji D na to. Kapartido pala ni Marcos Jr. Mauna si Marcoleta. Marcoleta. Madam Speaker, my vote could have gone to either Kong Toby Chanco, Kong Duke Frasco, or Kong Miao Kiko Barsaga. Kong Miao. But since they're not on the list, because I think they're not ready to run yet. Ito, mahalaga yung sinabi ni Marcoleta dito, no? Na hindi yung pagpapalit lang. Kasi halata yung pagpapalit eh. Halos lahat silang boto kay Boji D. So mahalaga yung sinabi dito ni Kong Marcoleta. I think the House
needs a major institutional change, institutional reforms, not just cosmetic changes. We are not honoring anyone right now. Cosmetic changes. Proceed with the election. Point of order, Madam Speaker. Secgen, please proceed. Madam Thank you. Marcos. Di ba, out of nowhere, tignan nyo. Madam Speaker, the 1st District of Ilocos Oh, Norte. pinakaunang nagboto kay Boji D itong si Marcos. Pinakaunang nag-sign ng impeachment kay VP Sara itong si Sandro. Connect the dots, then we all know the answer. Norte chooses to vote for Faustino Boji D. III as Speaker of the House of Representatives. Oh, lahat sila Boji D, tignan nyo. Boji D. Oh, Boji D. Mercado. Congressman Faustino Boji D. Oh, parang hindi pa nga niya ma-pronounce yung pangalan. Hindi niya kilala eh. Tingnan mo. 28 Congress. Montes. Tingnan nyo. I choose to abstain. Oh, may nag-abstain. Minal Henry. Congressman Faustino Boji. For Congressman Faustino. So sa makatwid, lahat sila Boji D. Maalala natin ang nangyari sa pirmahan sa impeachment ni VP Sara? Di ba ang issue natin doon, mga bayad sila? Mga malalaki ang offer ng bawat pumirma. Dito kaya, hindi malayo, no? Naisipin na, tignan mo, Boji D, Boji D, Boji D, Boji D. Ha? Kaya hindi talaga malayo mangyari kasi halatado na silang lahat. Ayan, tingnan natin dito sa speech ni Boji D. Anong mapapansin nyo dito? Sa ating pong lahat. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga kasama kong mambabatas sa House of Representatives sa paghalala. Ano mapansin nyo? Bilang Speaker. Hindi ko po ito inaasahan. Hindi daw niya inaasahan. Sino maniniwala? Sino sumulat niyan? Yung speech mo na yan? Ha? Sige nga, sino sumulat niyan? Kasi kung hindi nyo pinag-usapan yan, hindi ka in-appoint ng mismong presidente or ni Martin Romualdez, bakit prepared ka dyan sa speech mo? Ibig mo sabihin na isulat mo na yan agad. Ibig sabihin, alam mo na by today, ikaw ang iboboto nilang bagong House Speaker. Bakit ka mo? Kasi you are the kapartido ng Marcos administration. Galing sa Solid North at kilalang malapit na kaibigan ng pamilya Marcos. Galing sa Solid North. Bagong Speaker ng Kamara na si 6th District Congressman Faustino Boji D. III. Uupo siya sa gitna ng kontrobersya ng mga maanumalyang flood control projects na bumabalot sa buong gobyerno, lalo't may mga kongresistang napangalanan sa mga investigasyon. Our duty is not to protect each other. Wow! Talaga? Protect the Filipino people. Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos si D. sa Kasama ni Pangulong Marcos. Partido Federal ng Pilipinas. Noong 2022 elections, todo suporta si D sa unit team ni Marcos at PFP siya, Partido Federal. Vice President Sara Duterte. Sabi ng mga lider ng Kamara, mga lider ng iba't ibang partido na kasama sa mayorya ang pumili kay D. Hindi lang naman daw si D ang pinagpilian. Nasa listahan daw si Navotas Congressman Tubi Tiangco na nagsabing ayaw niyang maging speaker. Pati na si Bacolod Congressman Albi Benitez na nagparaya raw para kay Congressman D. It's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap. Magkano ba binigay nyo? At tinanong po namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Kapalit Martin ng Romualdez. pera. Yes. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Boji D. It was vetted by the party leaders, and outside from that, Toby Chanco. Kinakalaban ang administrasyon. Benitez, hindi naman kapartido. Di ba? Pati si Frasco, hindi naman kapartido. Boji D, kapartido.
Maging si Romualdez daw ay nanghingi ng suporta para kay D. Magkasama rin silang dalawa sa pinatawag na meeting ng lakas bago ang plenary session. Pero ang tawag ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa nangyaring palitan ng liderato ay cover-up o takipan. Sabi niya ang anak ng Pangulo na si Majority Floor Leader Sandro Marcos ang pumili kay D na kaalyado rin nila. Hirit pa niya kay Pangulong Marcos kung seryoso ito na labanan ng korupsyon, bakit hindi raw agad kasuhan ng mga tiwaling mambabatas? Kaya nga, dapat ganun na agad ang ginawa. Pero I can assure you that we are consultative. Alam nyo, ako nakikita ko talaga dito. Damage control ang ginagawa nila. Naalala ninyo yung itong si Bunuan ngayon lang. DPWH, anong ginawa? Pinalitan. Diba? Yung mga na haharap sa mga anomalya, tinatanggal nila, pinapalitan nila. Pinapaalis nila. Si Zaldico, ano nangyari nung insertion sa budget? Diba pinababa nila doon sa kanyang appropriations na pwesto? Para malayo sila sa investigation. Hindi sa kanila mapunta yung investigation. Ganyan ang taktika ng Marcos administration. Kasi tignan ninyo, umalis nga si Martin Romualdez. Pinalitan nila ng isang personalidad na malapit din naman sa kanila. So, ano mangyayari dyan? Di parehas din. Hawak pa rin nila ang ano. And the worst dyan, hawak na rin nila ang Senado. Kasi mismong si Soto Bobo, sabi niya, the best choice daw itong si Boji D na hindi ko alam kung saan nanggaling ito. Only to find out na kaibigan pala ng Marcos administration itong Boji D na to. So, ano mangyayari sa atin? Wala din ang investigation. Mapupunta din na naman sa mga Duterte. Ang turo na naman nila dito ay sa mga Duterte na naman.